Song. Kami nalinggo sa kanta. He is our faithful God. Galigson, ang kanta nagtingon na ang Ginoo, pinumanon siya, hindi niya pakyason. Ikaw na pangalagan dira sa Ginoo, hatag imong pinubuhi dira sa Ginoo, ang serbisyo dira sa Ginoo. Galigson, ang pulos ang kanta nagaingon na nag-aawhag ka nato na kita magpadayon dira sa pangalagan. Kaya ang atong pagpangalaga sa Ginoo, atong kalipay, kana dili sayang. Anay galigson, anay ganti gikan sa ato ang Diyos. Ang hope and pray galigson, ikaw po, pinuwaon ko mo sa mga pinapuy, ikaw po, makaserve na sa ato ang Ginoo. But you would be also be involved sa ato ang Ginoo. Karon ni galigson, ana-ana ta sa ato mga icebreakers. We'll be skipping ato mga icebreakers since we have dagatag malapas na oras. Karon ni Galigson, we'll go to the most important part of this service. That is the preaching of God's Word. I hope and pray, Galigson, na inyong andam yung mga kasing-kasing, ang inyong mga cellphones, kung wala pa na naka-silent mode, I hope and pray na inyong silent mode ni Galigson so that hindi na ito madisturbo ang uban sa pagpaminaw nila sa pulong sa pambunutos. Kung kailangan pa, ang ginamit ang atong pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. Let us give the Word of God a round of applause, please. Thank you, Brother Fairlo. Thank you, choir, for that wonderful song. Wow, He is a faithful God. Bisag usahay, wa nakit-an sa uban ang imong mga kahago, pero ang Ginoo nakakita. Wow. What a nice song. Remind us na ang Ginoo di ay kanunay gyud nagbantay, naglantaw kanato. So mga kaigsuonan, agi og pag start karon akong gihangyo ang tanan that you will be staying na sa sulod sa simbahan, sulod sa tuang auditorium. Wala na magawas-gawas, stay here para mahimo nga atong madungog ang pulong sa Ginoo nga wala gay disturbo mga kaigsuonan, no? So by the grace of God, we will be blessed by the preaching of God's word karon nga takna sa kabuntagon. So mga kaigsuonan sa walay ilangan, akong gihangyo ang tanan magbarog, manindog ta palihog, tindog ta palihog, and open your Bibles with me in the book of 1 Corinthians chapter 15 sa verse 58. Mo ni atong text karon, no, sa ato ang fellowship. 1 Corinthians chapter 15 verse 58 sa atong mga Bible palihog. Og naa na palihog pagingon og kinasing-kasing og makusog kayo nga amen. Amen. Akong basahon sa duha ka hubad mga kaigsuonan. Una, akong basahon sa Binisaya nga hubad. Ikaduha, akong basahon sa English nga hubad sa balaan nga kasulatan, no? The Bible says in verse 58 sa English, atong nahon sa English, the Bible says, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord." Dili sayang imong mga paghago diha sa Ginoo. Verse 58 sa Bisaya nga Bible, busa akong hinigugma nga mga igsuon, magmalig-on kamo, dili matarog, kanunay nga nagamadagayaon sa buluhaton sa Ginoo. Sanglit kamo nahibalo nga ang inyong kahago dili kawang diha sa Ginoo. Mag-ampo ta, amahan nga langit nun. Gihalad na ko ang tanan diha kanimo Ginoong Dios. Ug akong giangkon Lord nga wa gyud taon ko'y katungod nga modala sa imong pulong amahan kay susama ni ining mga katawhan karon, ako usab usa ka dako nga makasasala.
Apan Ginong Dios, alang sa imong mga katawhan ug alang sa kaluwasan ug alang sa gibuhat ni Kristo Jesus didto sa krus, himua kong takos Ginong Dios nga modala sa imong mga pulong. Ug amahan, ako nahadlok nga sakmiton dayon sa kaaway ang imong mga pulong nga naa masabuwag sa ilang mga kasing-kasing. Ginoong Dios, palihog. Ipalayo ang kaaway, amahan, ug himuang humok ang among mga kasing-kasing nga ang matag binhi sa pulong nga mutuhop sa among mga kasing-kasing magpabilin ug mutubo gayud. Amahan, pasaylo agid mi Ginoo sa mga kapakyasan nga nabuhat bato kanimo Ginoo. Ug tabangi mi Ginoong Dios nga mahimong mabungahon ug mahinungdanon kining maong adlaw alang sa imong kahimayaan. Kay kining tanan among gipangayo, gipasalamatan, gilauman nga madawat, pinagilamang sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Palihog manglingkod kitang tanan. A call to be involved. Mauna ang puluhan sa mensahe nga atong paghisgutan karon. Panawagan gikan sa Ginoo para kita mahimo nga kabahin sa iyang dakong buluhaton nga giandam alang kanato mga kaigsuonan. Ang atong panahon karon dili ni panahon para kita magbarog lang nga walay direksyon. It is not time to stand still. Dili ni panahon nga wala lang tay buhaton. Dili ni panahon mga kaigsuonan nga magpabilin lang ta nga walay pagpakabana sa mga panghitabo sa atong kapanahonan karon. Igsoon paminawa pag-ayo. Isip po sa kapastor nga nanawagan kanimo karon sa imong mga tubangan. Paminawa pag-ayo mga kaigsuonan. Ug dili man nimo paminawon ang tingog sa ubos nga alagad sa Ginoo karon na si matubangan, paminawa ang pagsyagit sa mga panghitabo sa atong kapanahonan. Paminawa nga kaigsuonan ang makabungol nga mga panghitabo nga nagsiagit nga hapit na mubalik ang atong Ginoo. Atong makit-an mga pinangga nga mga kaigsuonan, niabot na ang mga timailhan nga gisaad sa atong Ginoo sa Mateo kapitulo 24 nga mahibaw-an ninyo nga hapit nang moabot ang katapusan kay dunay moabot nga mga panagbingkil gingharian batok gingharian gira nasod batok nasod. Dunay mga bakakong mga Kristo ang moabot sa kalibutan nga mulinglas kadaghanan higala igsoon karong panahon ana sa atong panahon karon. Ug hinaot ko nga imo nang paminawon. Ug dili nimo itugot nga magpabilin lang nga gitaptapan ang imong dalunggan, gitaptapan ang imong mata nga di nimo makita ang mga panghitabo sa kalibutan, nga di nimo madungog ang pulong sa Ginoo nga nagaaghat kanimo nga mobalik na ug mukupot na sa matuod nga Kristo nga gitudlo sa Biblia. Ang panahon karon mga kaigsuonan sa atong kinabuhi, mura ni siya kita bitaw nga nagbaklay sa usa ka dalog na madigyas. O usa ka dalan nga pitig yung slayda. Digyas kaayo. Musulay kag tindog. Pero grabe gyud kaayo kadigyas. Niabot ang gamayng pagsulay, ligid, sakit, discouragement, loss. And suddenly, ang imong pagtuo dili na stable. Nahimo nang unstable ang imong pagtuo. Nahimo nang unstable ang imong pagsalig sa Ginoo. Nakabantay ka, dunay mga adlaw nga nakaingon ka, hala, oy, kamaayo gyud kay Ginoo. Maayo gyud kay Ginoo, Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. And I believe mga kaigsuonan nga daghang mga panahon nga nakasyagit ka na. Nakasulti ka ana. Masalamat yung kay Ginoo. Kung wala ka Ginoo, di gid nako ni masulbad. Kung wala ka Ginoo, di gid ko kabayad. Kung wala ka Ginoo, di gid namo ni mabuhat. And you praise the Lord. Pero taod-taod usa ka adlaw na ipagsulay ni abot. And lahi na pud ang nigawa sa iyong baba, Lord, ngano man ni Lord? Lisod lagi kay Ginoo ang kinabuhi Ginoo. Kapoy naman kayo, Lord. Tinuod dili.
Tinuod. Mura kag bata nga ni gawa sa inyong balay. Kadumdum ko sa una sa amo adto sa Bukidnon na may balay sa among mga uyuan kay bahada gyud kasan karon kay nasiminto na mangdalan. Pero sa una bahada gyud kay nga ana paingon sa ubos. Unya kay lagi kani bitaw sa unang panahon kani bitaw mga kabus or mga pobre sa inyong isa mo ka komunidad o kamo tanan mga parente ang inyong CR isa ra gyud common karon kay sa mga balay na naman tay mga liguanan na naman tay kaugaling mga gripo sa una kay bagsag-o pa gyud isa ra gyud ka balay ang nay gripo dito gyud ta mobayad og piso para sa kagalon unya mo ang gripo sa natos ubos bahada unya magulan-ulan kinahanglan ka mo adto tingala ka umpa ka galit pag umpak nimo luros paingon sa ubos ang bata taon hilak taon wa na hilak tungod kay naumpak wa na hilak tungod kay gitawag nga sakit nihilak kay nahugaw sinina ko sayon kung mama pag uli ron mao to di ay usahay kaning bata di mo hilak kay nadasmag sakitan nahilak kay nganuman basing kusion sa mama pag uli kay nahugaw ang sinina nato makita nga pinangga nga mga kaigsuonan kahit lang ka madigyas kunya makaingon ka abi na kog kaya na ako dili man di ay kay ano man naata sa digyas kaayo nga sitwasyon sa atong kapanahonan karon mga pinangga nga mga kaigsuonan ang tanang mga butang murag okay kita naon sa gawas pero sulod di ay bugat na sa ato karon diri naay mga pahiyom nagasmile-smile lang tamis kay inyong mga pahiyom pero ang tinuod sa sulod namoy burden nga wala ninyo gisulti ni bisan kinsa namoy kabugaton nga kamo lang gyud ang inyo lang yung gilom-loom kay di ninyo masulti sa uban namoy mga struggle nga gabalik-balik nga abin ninyo okay na, abin ninyo nakalahutay na, pero pagkataod-taod ni balik na po. Namoy mga discouragement nga naga-ut-ut og nagay-nahinay nga nagahurot sa imong kusog. Namoy mga pangutana. Unsa may pulos aning tanan? Unsa may pulos aning tanang mga kalisdanan nga akong nagian. Kabalo mo lisod sa tong panahon karon. Nasa ato karon diri ang atong mga adlaw 300 ang narbaho 300 imong adlaw 500 imong adlaw siguro nasa ato karon diri ang imong income sa kasimana niabot og 3,000 ang imong isa ka semana atong niaging bulan lang ang imong 3,000 nga semana makapalit na kag bugas makapalit na kag sudan makahatag na kag baon sa imong mga anak usahay makapay pagig ka og kanang gitawag na hot cake didto kay napakay sobra gamay makapay pa kag banakyo pasalubong sa imong anak kay nganuman napakay sobra gamay pero karon tingala ka bisag unsaon nimo budget kulang gyud tinuod dili tinuod ni mahal na ang mga palaliton ni taas ang gasolina ni mahal ang palaliton atong niagi nipalit ko og isa ka cubic nga balas nangay tawag pasaylo sa ako atong tagiya pastor sorry gyud kay pastor di ba sa una 800 ba ni pastor 950 na gyud karon pastor di na gyud kaya pastor kay mahal na kay diesel gamahal na gyud so ato makita lisod naay mga kabalaka atong kasing-kasing pero igsoon pinangga paminawa ni God did not call you to survive. He called you to stand, to serve, to be involved, and see that there is eternal reward awaiting you.
Amen. Wala ka niya tawag ka para mulahutay lang. Gitawag ka niya para mo try, para mo barog, para mahimong kusgan, o para mahimong malipayon mga pinangga nga mga kaigsunan. Lain kay ang kinabuhi nga muna lang lahutay. Diba? Mga ginikanan, hinaot ko nga atong i-erase sa atong mga hunahuna ni nga gamay kitag mga pangandoy. Ang atong mga pangandoy, basta lang makakaon pamahaw paniudto panihapon okay na. Igsuon, ipalaos po na imong pangandoy, padak-ay imong pangandoy. Ngano man, dako ang imong Ginoo nga gialagaran nimon. Dako siya. Dili basta-basta ang Ginoo nga imong gialagaran. O siya, tagay siya og pagtagad igsuon og ihatag niya ang tanan nimong gipanginahanglan. Ang sibahan sa Korinto na struggle. Grabe ang sala ang nitabo sa Korinto. Grabe ang ilahang pagrebuilde kang Pablo. Grabe ang mga di maing butang ang nahitabo dito, ang mga kapait ug ang kalisod nga ilang mga naagyan. They were confused, discouraged. Ug niabot kani sa punto nga ilang gi-question, nabanhaw ba yung Ginoo? Buhi ba gyud siya karon? Ang 1 Corinthians chapter 15 naghisgot ni mahitungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Karong Domingo biya ang pista sa pagkabanhaw. Hinaot ko ang ato nang masabtan ang pinaka-importante nga kabahin sa kinabuhing Kristohanon, ang pagkabanhaw. Igsoon, tanawa, paminawa pag-ayo. Ang pagkabanhaw ang pinaka-importante nga panghitabo sa tibuok Kristyanismo. Unay pinaka-importante. Kay kung wala na banhaw si Kristo, wala na pasaylo imong sala. Kung wala na banhaw si Kristo, paingon kag impierno. Kung wala na banhaw si Kristo, way pulos ni atong panagtapo karon. Kung wala na banhaw si Kristo, di ko magpastor, muuli kog bukidnon manginabuhi ko basin mudato pa ko. You see? Kay way pulos ang tanang pag-alagad kung wa nabanhaw si Kristo. Importante kay pagkabanhaw. Ug ang mga taga-Korinto nagduha-duha na sila sa pagkabanhaw ni Kristo tungod sa mga butangan nga nagakahitabo sa ilang mga kinabuhi. Apan ato makita nga pinangga nga mga kaigsunan, giprove ni San Pablo ngadto kanila nga nabanhaw gyud si Kristo. Unya ingon kay San Pablo kanila, nabanhaw ang inyong Ginoo, nan kamo nga nagsalig niya, mabanhaw pod. Og ang inyong mga lawas, tagaan mo bagong lawas. Katong di na madunot, katong di na magsakit, katong wanay pag-antos. Ihatag sa Ginoo sa inyo kung unsang klase ang lawas nga gihatag kang Kristo Jesus, maupod ang lawas ninyong maangkon kung kamo mabanhaw na. Kay siya nabanhaw, mabanhaw usab kamo, gitagaag paglaom. Ang mga katawhan pinagis pagkabanhaw. Og kani ato ang text mga kan therefore. Kaning therefore, di ba conclusion ng therefore? Kaning therefore in reference sa pagkabanhaw. Tungod kay tinuod ang pagkabanhaw, tungod kay nagiandam nga pag-unglawa sa inyo ha, tungod kay tinuod nga mabuhi ka pag-usab, mahuman ang tanang pag-anto sa kalibutan, dunay tumang kadaugan nga giandam ang Ginoo tungod niini, tungod sa pagkabanhaw. Therefore, be steadfast, pagbalig-on, unmovable, di matarong, always abounding in the work of the Lord. Kay tungod na ay pagkabanhaw, tungod tinuod ang pagkabanhaw, ang inyong mga paghago, ang inyong mga pag-alagad, dili kawan diya sa Ginoo. Kay naay pagkabanhaw. You see? Ug na ay taong makaprove sa kuha karon nga wala na banhaw si Kristo. Di na ko ninyo makita karong Domingo. Kaya abi ninyo dili di agid sayon magpastor. No? Naay koy gitawag nga classmate nga niabot na siya sa kwan siya sa SDA Church, Seventh-day Adventist. Nya nagtawagay mi kay iya kong ginapangutana about sa
ato ang pagtuo sa Baptist niya nakaingon siya nga one day ni ana siya nga Brad, unsa pud ang ninyo ang way of living isip mga pastor Brad sa Bible Baptist? Namoy sweldo? Anak ko man may sweldo Brad. Unsa lugar niyo pagkabuhi? Kami mabuhi mi pinaagi sa grasya sa Ginoo, napoy mga tao nga gigamit sa Ginoo, ang simbahan nga nagamit sa Ginoo para makasuporta sa mong panginahanglanon. Kung ano day Brad sa inyo, day Brad. Ano sa nga? Lahi lagi sa amo, no? Kay sa amo, pag mo-graduate ka, magpastor ka, starting nimo 30,000. Starting ba lang daw? Sa nga naman, may bakante di Brad, ma-apply ko. So ato makita, dili sa yun. Kaya nga naman, sa atong simbahan, atong gitawag na gisundog ang giingon sa Biblia. Libreng gikahatag ang pulong sa Ginoo. Libre ta nato ning ipalaganap sa mga katawhan, mga kaigsunan. So di sa yun. Dili lalim. Mao na ug naay makaprove nga di tinuod nga nabanhaw ang atong Ginoo. Karong Domingo din ako ninyo makita dire. Manginabuhi na lang ko. Pero salamat mga kaigsunan, nanuman. Kay tinuod ang pagkabanhaw, bisan pag-unsa kalisod sa kinabuhi, mulahutay ta, mupadayon ta, kay naay giandam ang Ginoo sa ato didto sa langit. Kay tinuod ang pagkabanhaw. So tulo lang kabutang karon nga kabutagon mga kaigsunan, tulo lang kabutang. Ang buot nako nga ipadala nganha sa matag usa kanato nga hinaot paunta makakap-unta og mga pagtulunan nga magpabilin sa atong mga kasing-kasing o di nagyud ba ilog sa kaaway, di masakmit ni Satanas, magpabilin sa imong kasing-kasing og mutubo og mamunga mga pinangga nga mga kaigsunan. So di ba ang mensahe, get involved, a call to be involved. Number 1, the reason to get involved. Ano sa may rason, pastor? Nga kinahanglan man gid ko mahimong involved. Ako nang gisulti sa inyo Number 1, the reason to be involved is because the resurrection is real. Ang pagkabanhaw tinuod. Abi ninyo no? Bata-bata pa mangyud ko tanawon, bata-bata pa mangyud pug ko. Pero usahay kadis simbahan og Dios balay taas kayong silhigonon. Nya manilhig mi diri. Ala. Na akong misis tos balay. Usahay makit-ang kuyawanan ko. Grabe ka sakit. Lo, okay ra ka diha, lo. Sakit kayo. No? Nabasa ato diri karon nga naay kalintura, naay ginabati. Baka boy. Pero tanawa, kay tinuod ang paggabanhaw, muabot o niya ang panahon, tanang ginabati ni mga agay-agay karon, mawa na. Kaya ang lawas nga gihatag ang Kristo Hesus sa paggabanhaw niya, maupod gilawas ang ihatag sa imo. O ang atong pruweba, kanabanhaw siya. Kung nabanhaw atong Ginoo, kita nga nagsunod niya, mapareha sa iya. Tanawon niyo ang verse 20 mga kaigsunan sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Apan karon si Kristo nabanhaw na gikan sa mga patay ug nahimo nga una sa mga bunga kanila nga nangatulog o nangamatay. Siya ang una nga bunga, first fruit. Meaning, siya ang unang nabanhaw sa ato pa tanang mga tao na nagsalig, nagtuo kang Kristo, mabanhaw po sila so sama kang Kristo. Kaya sabi una, meaning na ikaduha, na ikatulo, na musunod. Jesus is alive! Amen. Sometimes, pag na ay pamilya, ilabi na gid pamilyas mga Kristohanon, nga nibiya ang ilang minahal sa kinabuhi, pinaagig kamatayon. Dunay mga luha, dunay kahilom, ug dunay kabugaton nga dili
maayo sa mga hawang nga mga tambag ug mga istorya lang sa tao. Okay ra na, kaya ra lagi na, lahutay lang, bugat kaayo di makaya. Mura og gahi imong tig-a imong kasing-kasing tungod sa kasakit nga pag abot sa tambag, pak bandara, wa gyud lami paminawon. Pero pagkataod-taod, naay ni duol sa imuha, o giingnan ka, ay kabala ka. Nagsalig man to siya kang Jesus Christ. Kalit lang nga mabag-o ang imuhang hunahuna. Ang imong kasakit naa gihapon, bugat gihapon naa gihapon kamingaw, pero hinay-hinay nga ginailog sa paglaom. Nganuman kay naa ang kamatuoran nga naanay kapahulayan ug naanay panalangin, naanay itawag nga rest ang imong minahal sa kinabuhi dito sa tiilan sa Ginoo. Sa chapter 15, 52 to 53, tanawa ang giingon sa balaang kasulatan mga kaigsuonan, sa kalit, mo ni mahitabo ha? Tanawa mahitabo. Sa kalit, sa pagpamilok sa mata, sa katapusan nga trompeta, kay ang trompeta pagapatingugon o ang mga patay pagabanhawon nga dili na madunuton o kita mga usab. Yawa no? Ang mga patay pagabanhawon nga di na madunot, di na magsakit, di na magluya. Kay kining madunuton kinahanglan magasul-ob og pagkadili madunuton o kining nga may kamatayon kinahanglan magsul-ob og pagkadili mamatay. Igsoon usa ka adlaw mosul-ob ka og lawas nga di na mamatay. Paglaom nimo na kay nganuman kay nabanhaw si Kristo. Ang kamatayon napildi na. 54 to 55 busa sa diha nga kining madunuton makasulob na og pagkadili madunuton o kining may kamatayon makasulob na og pagkadili mamatay unya mahitabo na ang panultihon nga nagasulat ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan o kamatayon hain ang imong ikot o lubnganan hain ang imong kadaugan. Pildi ang kamatayon, pildi ang pag-antos, magdaog na! Nganuman, tinuod ang pagkabanhaw. Ang kamatayon dunay katapusan, ang pag-antos temporaryo lang, o ang kadaugan sigurado na. Kay nganuman, nabanhaw ang atong Ginoo. Og tungod kinabanhaw atong Ginoo, tungod atong ang mga kamatuoran, maunang niingon si Pablo, verse 58 agad tong text, busa akong hinigugma nga mga igsoon, magmalig-on ka mo, dili matarong, kanunay madagayaon sa buluhaton sa Ginoo, sanglit ka mo nahibalo nga ang inyong mga hago dili kawang diha sa Ginoo. Ang imong hago dili kawang igsoon, ang imong mga pag-antos dili sayang, nganuman tungod kay nabanhaw ang Ginoo o kung sa kaadlaw banhawon ko ganiya. Igsoon, hinaot nga imo gid ning ibutang sa imong kasing-kasing. Ipasulob gyud sa imong kasing-kasing. Nga nabanhaw ang Ginoo, mabanhaw pud ka. Importante kay pagkabanhaw. Kasing-kasing sa Kristyanismo ang pagkabanhaw. You see? That's number 1. Nganong mo involved ta? Kay di sayang atong paghago. Magpadayon ta, magmalig-on ta, nganuman kay nabanhaw siya. And I hope you can say amen to that. Now karon mga kaigsunan, ato namang nakita nganong mag-involve ta kay nabanhaw. Atong tanawon ang tulo ka pamaagi para mahimong involve. 3 ways to be involved according sa ato ang text karon mga kaigsunan. Number 1, ingon pa niya, be steadfast. So nang steadfast, meaning you must get rooted. Be rooted mga kaigsunan. This is a call to commitment. Dapat mahimutang committed sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Rooted ba? Kay nabanhaw sa Ginoo ang Ginoo, kay buhi siya, be rooted.
Be steadfast. Itanom ang imong kaugalingon nga di nakamatarog. Be committed. Naay usa ka bata-noon nga magtotoo nagingon, gusto ko motubo diha sa Ginoo. Pero matag semana, daghang mga butang nga iyang ipuli sa panahon sa Dios. Instead nga ihatag niya nga panahon para sa Ginoo, ingon siya gusto siya motubo, pero katong panahon nga iya untas Ginoo, gihatag niya para sa iyang mga friends, gihatag niya para sa iyang cellphone, gihatag niya para sa iyang pagtulog, daghan kay mga distraction. Pila ka tuig ang nilabay, niingon siya, ngano maning ang akong ginabati spiritually kay luya man kayo? Nganong luya man kayo ko spiritually? Kabalo kang ano? Tungod kay walay ugat nga nakakupot. Wala nakapangugat mga kaigsuunan. Kung gusto kang mutubo, kinahanglan ka mahimong committed. Be steadfast, be rooted. Ay pagpatarog. Lahutay. You see? Munang luya ta spiritually, kay wata nakapangugat. Wala nato na angkon ang nutrients nga naa sa Ginoo mga pinangga nga mga kaigsunan. So stop being casual with God. Stop being on and off spiritually. You need to get involved. Number 1, be sure sa imong kaluwasan. Are you saved? Kung mamatay ka karon, sure ba gyud ka nga langit ka padulong? Kabalo mga pinangga. Sakit na malandungon. Dagan tong mga adto sa plaza, mga balay-balay. So ako nang daot, hawa ko nang daot sa ubang mga relihiyon or kinsa ba. Ako lang gisulti ang tinuod. Atong niagi na ako natagbo nga mga young people nga gikan sa GIL, Jesus is Lord. Atong mga niaging panahon na ako natagbo nga gikan sa kaning Alliance Church. Gikan sa Ecofi, gikan sa Kibuloy. Gikan sa unsa pa ni, and sometimes gikan sa mga Baptist churches. And pagbagsangya mi sa pulong sa Ginoo, ako yung minapangutana perminti para makabaluta. Brad, sis, pananglitan, og karong adlaw moabot ang imong kamatayon, isip usa ka makasala, aha ka padulong ang imong kalag. Ambot lang gid pastor, dili ko sure. Ang Biblia nagtudlo nga mahimo kang sure. Ayaw pagpailad sa mga syagit sa mga katawhan nga nagtudlo nga dili pwede mahimong sure. Kung di ka pwede mahimong sure, unsay pulo sa kamatayon ni Kristo, bayad man ka to sa sala. Unsay pulo sa ato kung di ka pwede mahimong sure? You see? Di ba? Para karon. Matag usa sa ato sure gyud ta nga makakaon ta karong udto. Kay ngano man? Nagi nag-andam og pagkaon. Nagi nag-provide. Kaning pagkaon gani sure gay ta. Aya pakas kamatayon ni Ginoong Hesus nga gihalad, gibayad para maluwas ka. Unya di ka sure? Unsay pulo siyang kamatayon? Kana nga mga katawhan nagbiay-biay sa pag-antos ni Kristo sa cross, ang akong Ginoo nagpalansang sa cross, ang Dios nga naghimo sa kalibutan nagpakamatay, unya di ta sure. You see? So atong makita mga pinangga nga mga kaigsuonan. Kumusta imong kaluwasan basing na sa tuwa karon diri nga di pa ka sure. And be honest. Ay pagpakaron ingnon nga sure. Nakadumdum ko sa una pagkawagid na ko'y ayaw yun. Nakadumdum na noong ko. One day dito sa Manila, nagpuyo ko sa ako ang barkada. Niya kay naulaw man ko kay magiulawon na kita. Lami kay ang ilahang sudan pata. Pata kanitong gilauya bitaw nga pata. Apertig yung lami agad kayo sabaw humot kay sanan. Pagabot na ko dito panihapon. Oh, James, kumain ka na. Ulaw lagi kay mago. Busog. Busog ko. Kao na ba? Busog po ako. Bago pa lang ako kumain. Gutom kayo. Pero ulaw lagi kay. First time pa nakamit silang ginikanan.
Dito ko natulog. Ingon pa sa akong lula sa una, mukaong gyud ka panihapon kay ugot mon ka, manglong ka imong kalagyan. Ana akong lula sa una. Pagkatungang gabi, di na gid ako makaya, gutom na gugayo. Hinay-hinay kog naog. Tanaw na ko lang ko, tulog naman sila. Hinay-hinay kog gutom. Wa ko to daan kutsara. Wa ko to asa ilang mga kaibag ko balay ko. Ako na ba ang kaldero ra? Patay sa gutom na kay kusanan. Hinahinay ko, giabre na ako ang kaldero. Wagi luwag, wagi kutsara. Akong kabuang gikot ako, hinay bahala na lang. Gutom na kayo, giukay na ko. Asa ang patay pa? Loko ko sa gilid. It ko sa patay, ito ko sa gutom. Nga naman, nagpakaroon ingnon. Basing nasa to, karon din nagpakaroon ingnon lang ka. Maulaw ko, pastor, kay basin jag makaingon mo nga wa ko naminaw. Maulaw ko, pastor, kay basin makaingon mo nga di ko luwas. Igsoon, ayaw pagpakaroon ingnon. Kay basin karon nagpakaroon ingnon ka. Pag-aabot sa imong kamatayon, mag-antos ka sa kalayo sa impierno, dili worth it. Kayong nikaon pa ko ato, di ko mag-kuot-kuot. Ulaw kayo. Unya pagaman ka sa itabo. Ang isa ka pata kulang pa gyud. Gitus mo pag ako sa mga kong gamit, nangita na magkukunod. Unya ilang pamahaw pagkabuntag, pagkamagi pulos. Ngayon naman, kaya nagulaw-ulaw man. Basi nasa to karon diri mga kaigsunan, nagpaulaw-ulaw lang ka. Unya, i-challenge di ka. I-challenge di ka sa invitasyon. Ingda ko, pastor, gusto ko ma-sure. Unya, sa invitasyon, tabangan ta mo. Mutabang ang mga kaigsunan para mahimutang sigurado. Amen? Sure mong kaluwasan. Muna first step mga kaigsunan. Romans 10:9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart, thou shalt be saved. So be committed to the word. Tun-i ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Basaha, be consistent sa imong pag-ampo. Pray without ceasing. You cannot be steadfast if you are not involved. Di ka mahimong rooted, di ka mahimong ligon, o di ka involved sa buluhaton. Mga pinangga nga mga kaigsunan. And ikaduha nga pamaagi para mahimot ang involved is number 2, be unmovable. Sa mean sa unmovable, stable ka. Dili pa bago-bago itong una-una. This, kung katugay na call to commitment, this unmovable, it is a call to faithfulness. Tanakag bata na magtunog baklay. Naka-remember ko sa una kang Francis. Ano si Francis? Si Francis. Bago pa siya galakaw, unya, gidalan na ako sa Capitol Ground, it baklay mi sa katuyok. Sabak na ko siya, maghuman din. Baklay kami lang duha. Baklay ng bata. Kaya si Francis sa una tambok na diyo. Unya, mura nag mga ana-ana na yung mga kwan. Unya, perting kuluta. Taas kay buhok, kay pinalong hair, nasa una sa bata pa. Kulot kayo. Baklay na. Tabudol kayo. Baklay na sa una. Bata ba siya katuon pag baklay? Luya pag kayo. Unsa ba na akong gibuhat niya? Ako manggihawiran sa kamot. Nadasmag bitaw na siya, nabuhian ako yang kamot. Tulo ka pukbukol sa duha tulo ka pukbukol lang agta. Nahadlo og uli. Kay palangga kay sa iyang lula. Patay ako'y makulatahan ato karon sa imam maron kay nabukol. Paita bato siya gahinig ulo ron. Ito. So, ato makita ang bata pag bago pa maglakaw, abat-abat pa yun. Abat-abat. Pero hinay-hinay, di na ka makagukod. Kay malig-o na. You see? So munang ginaingon diri sa pulo sa Ginoo mga kaigsunan nga, mahimon tang stable. Kung sa una itong pagbaklay is magdasmag pa, karon stable na. Ko, ato makita mga kaigsunan, we are just Christians nga naagi tag pagka-baby nga sa una abat-abat sige tag kadasmag tong kinabuhing Kristohanon. Pero ang Ginoo nagtawag sa ato nga mahimot ang stable. Dito madasmag. You see?
Some Christians are still spiritually falling every week. Up today, down tomorrow. Strong now, gone next week. But God says, don't move. Be unmovable. Be stable. Pabilin! Igsoon, pabilin. Ay, ato makita mga kaigsunan. So, para magpabilin ka, be involved consistently. Be involved. Yung pa sa Hebrews 10:25, not forsaking of the assembling of ourselves together. Yung pa sa Galatians 6:9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Ayaw kaluya sa paghimog mga mamayang butang kay ano man makaani ka hindi ka magmaluyahon mga kaigsunan. So sa ato makitaan, stay in the church, stay in the ministry, stay in your calling mga pinangga nga mga kaigsunan. Don't be a seasonal Christian. Be stable. Kung saan ang seasonal Christian? Sa Katoliko pa ko sa una, ang tawag na mo na buntakapi. Naalang simbahan, bunyag, tapos, kasal, pista, season, o naalay season, seasonal Christian. New Year, musimba. Christmas, musimba. Birthday, musimba. Pag way season, wala. Don't be a seasonal Christian. He will not grow. He will not be stable. Get involved. And continue mga pinangga nga mga kaigsunan. And number 3, under point number 2, number 3, always abounding in the work of the Lord. So meaning always abounding, get active. May muta aktibo mga pinangga. Always abounding in the work of the Lord. This is the strongest call. Sa atong text mo ni ang pinaka-strong call. Ito always abounding in the work of the Lord. Kanunay nga nagmalik nagamadagayaon sa buluhaton sa Ginoo. So do something for God. Sometimes ang mga Kristohano nag-attend og simba how many years na? For how many years nag-attend og simba for 20 years, nagsimba 30 years, nagsimba. Pero at the end of the day, may na siya na I feel empty. Murag empty lagi ang akong kasing-kasing. Murag empty lagi ang akong kinabuhi. Kabalo mong ano? Kay sige lang kabubuan, dili kagabubu. You see? Kabalo mo, dito sa Jordan River, naadya sa first, ang Sea of Galilee. Pag-abot sa unahan, ang Dead Sea. Ang gitawag na Sea of Galilee, sumpar na sila, isa na source of tubig. Ang Sea of Galilee, tanan nga tubig nga naa masulod sa iyaha, iyang igawas. Mudawat siya sa Jordan River, o iya po rin igawas. Kabalo mo, grabe, kadaghan, og mga isda sa Sea of Galilee. Dito kapangisda ang mga apostles actually. Og nahimo siyang source of living og livelihood sa mga katawhan dito sa Galilea. Pero kabalo mo dito sa Dead Sea, gitawag sa Dead Sea, patay. Ngano man? Sige lang sa dawat, wala niya ginapagawas ang tubig. Napunog sulfur dito, way mabuhi nga isda didto. Mao na katong mahigda bitaw ka nga di ka maunlod. Mao na nga dagat. Kay napuno nag-minerals kay daghan na kay nasulod. Mao na sa kadaghan ng minerals iya nagtapok na. Di na ka maunlod ug mulangoy ka didto. Pero way kinabuhi nga makalahutay. Patay. So ngano man na sa atong kinabuhing Kristohanon dili pwede nga haladawat lang ta pirmi. Kinahanglan we must also learn na atong ipagawas. Kaya ang tubig na mas stagnant, kadugayan, manimahaw na siya. Tanawa rin na sa inyo kung mga tab good. Kanya mong tab, dito maligo naman may tab. Kayo usahayan, shower, dili man perminti na agas. Sunagoy tab. Usahay itong tab, di magamit, stagnant siya, di magamit.
abtan og lima ka adlaw, di magamit, patingala ka. Nga, naanay mga murag sa ilalom, nga naanay mga abog-abog, nga, sa malain ng tubig. Pagligo nimo, sa man ron nga mo na maglain man iligo. Kung pagkaman, imong hugasan, laiyabot nimo hugasan nimo. Pagkuha nimo, pagkurarip, lami ang tubig. Refreshing kayo. So, ana, gyapon ta nga Kristohanon. We must learn nga di lang kay mudawat mo pagawas pud. You see? So ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, do something for God. Not someday, not when it's convenient. Do it now. What does it mean to abound? Serve in the church. Share the gospel. Go ye therefore and teach all nations. Disciple others. Help the needy. Live out your faith boldly, mga pinangga ng mga kaigsunan. God is not calling spectators. He is calling workers. Dili spectator ang gusto sa Ginoo, nga tanaw lang ka. No, He wants workers. That's number 2. Number 3 and number last. Tanawi close. There is a number last, mga pinangga ng mga kaigsunan. The motivation. Why you must get involved. Kung sa may makahagit sa imo. Ganina, ang reason, the resurrection, how to be involved, ato nakita tong tulo. O ikaw ba't mga pinangga, unsa may maka-motivate, murag makatulog jud sa imo ba nga mo involved gid ko. Number 1, you are loved. Sa atong teksto mga kaigsunan, my beloved brethren, you are loved. I once heard someone say, I feel I don't matter. Murag wa man ko'y pulos. Murag wa man ko'y ayo. Di ba akong giingnan sa inyo sa una? Walay si bisan kinsa nga motawag sa imo wa kay pulos. Nganuman mahal kay ka, ang kantidad sa imo dugo ni Kristo gibayad para sa imo. Amen? Kasi you are so precious. Nga gibayaran kas dugo ni Kristo piting mahalan nimo. So you are loved, my beloved brethren. You are beloved. And ang pinakanindot, kabalo mo unsay kalahian sa baptist ug sa ubang mga simbahan. Kasagaran gid sa ubang mga simbahan inani ay lang ginaingon. So dinhi sa pandaot maghimo tag maayo. Kay para maluwas ta. Lihok tawo kay tabangan tika. Mo ni ang ginasulti sa ubang relihiyon. Paningkamot kay para kaluy-an kas Ginoo. Di ba ana, di ba? But in our church mga kaigsunan, itudlo sa pulong sa Ginoo. You are not serving to be loved. You are serving because you are loved. Dako kay kalahian mga pinangga nga mga kaigsunan. Dako kay kalahian. You are not serving to earn love. You are serving because you are already loved. Ang uban, moingon, nga maghimo kog maayo para maluwas ko. Pero ang tinuod nga giingon sa Biblia, gihigugma kay kos Ginoo, giluwas ko niya, maong gahimo kog maayo pagkadakong kalahian. You see? Habay labay maayo. Mga magtiayon, kung may mga magtiayon diri. Ikaw asawa mo ingon ka, ay ako ning lutoan ng akong bana para higugmaon ko niya. Or lutoan ako ni akong bana kay gihigugma ko niya. May labing maayo. You see? And that is the difference between the religion of the world and the biblical religion, mga kaigsunan. I hope you understand. And ato makitaan, you are loved. Number 2, your life has a purpose. Dili ni siya ingon nga walay rason tanan. Nay purpose, mga kaigsunan. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Ingon ba sa Ephesians chapter 2 verse 10. You are not here by accident. There is someone only you can reach. Kabalo ka,
na ay mga tao na ikaw lagi makakapot sa ila, ikaw lagi makasulti sa ila sa matuoran, na ay mga bulwadon nga ikaw ray makabuhat, og na ay pagdayig, na ay pagsimba, nga ikaw ray makahatag kay unique ka. We are created by God unique. Ikaw ray makasimba, nga inaana pamaagi, ikaw ray makadayig, nga inaana pamaagi, nga naman, kay gihimo kas Ginoo nga unique, ug mohonong na kagsimba, mohonong na dayig sa Ginoo, na anay klases pagsimba o pagdayig nga di na mahatag kay ikaw ray makahatag. You have a purpose, mga pinangga. Ang pinakatami sa tanan, nagiingon sa balaang kasulatan, nganong mamotivate ta, because your labor is not in vain. Dili sayang imong paghago. Para ni sa mga magtotoo nga gikapoy na. Para ni sa mga magbubuhat nga giluyahan na. Gikapoy na sa pagpangalagad sa Ginoo. Usahay kapoy biya abtan kag kapoy. Tinuod lang. Usahay naay kanang busy gyud kayo sa Sabado, Biyernes perting bisiha, Thursday perting bisiha, gikan pag Wednesday perting bisiha, Thursday perting bisiha, ang among day off Lunes. Busy gyapon kay ting laba man. Ting limpyo man. Unya pagka Domingo. Mubangon ming duha sa akong asawa mga alas 4 sa kadlawon. Usahay mubangon ko alas 2 sa kadlawon kay magtiwas pa ko sa mensaheng wa panahuman. Unya paghuman, pag tinanaway ming duha. Ana siya, di. Lamig kay di bangon no. Say kapoy. You see? Lami kay kinabuhi, labi na kaning mga pamilyado na may mga nanay, mga anak. Lami kay kinabuhi og nakakapirminti kwarta. Lami kay kinabuhi kung isa ka ingon sa imong anak mahatag nimo diretso. Pero bitaw moingon imong anak ba nay bayron nun. Napudi usahay ni mga bata bitaw mga wag klaro gid usahay. Pag sayog yung batas buntag. Pag matagyo alas 4 sa kadlawon pukaw na oy nak. Bangon na, ligo na kay gitawag na eskwela. Pa. Sigang mata. Ngano man? Magdalamig bampipir. Magdalamig kartolina. Magdalamig crayon. Nanong ganina, gahapon, wa ka naging limot ko pa. Sorry. Wa ko kay mabuhat. Dawig mo timingan wa kay kwarta. O batay kwarta ta mamalit. Absent to. Di na lang mo eskwela, wa gyapon di ko makadala patay. Kapoy kay kinabuhi. Tinuod dili. Tinuod. You see? Para ni sa imo ako gikapoy na ka. Mga kinikanan nga gikapoy na, mga estudyante nga gikapoy na. Kapoy mo di eskwela. Kapoy eskwela oy. Mabitaw ning nauso ning ChatGPT karon og mga AI kay kapoy eskwela. You see? Kapoy. Labi na bitaw ka na bitaw nakita ni may mga ubang mga kaila nga nangundang og eskwela, nagnegosyo niya murag may lang kinabuhi na negosyo. Ngundang na po siguro ko, negosyo na po siguro ko. Kay kapoy tama, amen? Para ni sa imo, ingon ta ang tulong sa Ginoo, ang imong paghago dili sayang diya sa Ginoo. So ato nakita mga pinangga nga mga kaigsuonan, one day Christ will come and every prayer that you have prayed will matter. Everything that you have done for Christ will be counted. Higala igsoon, usahay ang atong lawas maluya, but it will rise again. We face sickness, but He will provide you a strong body nga di na magsakit. Cancer will not win. Akong mama namatay because of cancer. Death will not win. Jesus will have the final word. Your labor is not in vain in the Lord. Tanawagan niya ang Hebrews chapter 6 verse 10. For God is not unrighteous to forget your work
and labor of love. Dililimtan sa Ginoo. Na kay gihimo sa simbahan, gihimo para kang pastor, gihimo para sa imong igsoon, nakalimot na ang tanan. Nakalimot na ito imong ibang tabangan, pero ang Ginoo pakalimot. Pakalimot. So as I close mga pinangga nga mga kaigsunan, this is your moment to respond. This is not just a sermon. This is a call to involvement. So let me ask you, are you steadfast? Or gadrift na ka, palayo? Are you unmovable? O dali na ka matarog? Are you abounding? Or just attending? Higala igsoon. Abound. It's time to step out. The greatest tragedy of a Christian is when you have not started at all. Wag gyud ka ni sulay. Wag gyud ka ni start. Wag gyud ka na himong involved. So mga pinangga, get involved in your walk with God, in your church, in God's mission. Apil ta. Pakigbahin ta mga pinangga nga mga kaigsunan. Nga naman one day, Revelation chapter 22 verse 12, unsa man ang giingon ni Jesus Christ. Revelation 22:12. And behold, ano pa ni Christ, I come quickly, and my what? Reward is with me. And when that day comes, nga ang reward sa Ginoo, yan ang gidala, ihatag niya nimo, you will realize it was worth it. It was worth it. So igsoon, always abound. Get involved. Kay dili sayang imong mga paghago para sa Ginoo. Padayon sa imong pamilya, kay dili sayang imong pagpadako sa imong mga anak. Padayon sa pagpanginabuhi, kay dili sayang ang imong mga paghago. Labaw sa tanan, padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Itanom imong kaugalingon diha sa Dios, kay dili sayang imong mga pagpangalagad. If you are not yet saved today, ang imong first step is John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Come to Jesus today. Ingna ko, pastor, gusto ko mahimong sure sa akong kaluwasan. Di ko musundog sa mga pastor nga magpakaroon ingnon, pastor. Kay basing manghuot og kog pata. Gusto ko, pastor, mahimong sure. Kay basin unya magpakaroon ingnon ko, pag mamatay ko, dito ko sa impierno padulong, wala na ba exit ang impierno? May man tong pata kung ikuot nabusog man ko. Pero ma-impierno ka din nagkakawas. And if you are saved today, naluwas na ka. Don't just sit. Don't drift. Don't delay. Be steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. Palihog manindog tanan. Magpahigayon tag-invitasyon mga pinangga nga mga kaigsunan. I hope nga napanalanginan ka sa pagwali sa pulong sa atong Ginoo. We will have an invitation. What song, Brother Lawrence? I surrender on. Surrender na. Igsoon. Samtang katugtog, you can play na, Sister Jeff. Igsoon, para ni sa imo nga. Pag sa verse 1 karon, basing gusto ka mahimong sure. Di pa ka sure sa imong kaluwasan ba? Medyo kalibog pa ka babitaw, no? Kung saan di mahimong sure. Gusto ko mahimong sure. Di ko gusto magpakaroon ng nun. As we sing verse 1 karon, mahimo ba nga itaas ni imong kamot? Itaas lang imong kamot. Yan, ingon nga, gusto ko mahimong sure. As we sing verse 1, palihog ko, Brother Perlo, Brother Lawrence, taas imong kamot. Nabasa to karon dire, pastor, gusto ko mahimong sure. Taas imong kamot, ikaw lo. Amen. Isa? Nahit natin isa? Amen. Napailain? Itaas imong kamot. Duha? Natay duha nga gusto mahimong sure. Napapailain? Tulo? Amen. Amen. Napapailain? Gusto ka mahimong sure. Naitulo karon nga gusto mahimong sure sa iyang gitawag na kaluwasan. Naitulo. Napapailain? Amen.
Amen. Okay? Nailima, na gusto may mong sure. Napapailayan sa inyo dyan karon ayan natuta. Ayan ta mag-pray. Ayan ta kagiyahan. Napapailayan. Pastor, gusto ko man mong sigurado sa akong kalawasan, Pastor. 5 lang ba? Napapailayan? Napapailayan? Pastor, gusto ko man mong sigurado sa akong kaluwasan. Hindi ko gusto magpakahuning nun, Pastor. Kay basing mapaingon ko sa impyerno. Katong nagpataas og kamot, igsoon. Para ni sa imo ha. Ang Ginoo nagpakamatay para sa imong sala. Kung pasagdan lang ka mo paingon kag impyerno. Pero gihigugma kay kas Ginoo. Bisan pag unsa kadako sa sala kaniyang nabuhat kay higugma kay kas Ginoo. Gipangga kaniya nga gibayaran niya imong sala dito sa cross. Ang imo lang angay buhaton karon is to mudawat niya nga mahimo nimong Ginoo og manluwas ug mapuyo sa nimo. Ug nahimo na kang sure ngano man dito mo kay maayo ka apan tungod kay maayo kay ang Ginoo nga nagpangga nimo. Para atong nagpataas ganina para ni sa imo hadungoy imong ulo. Tudluan dingas pagampo mo ni nga pagampo. Sunda ko. Repeat after me. Dungoy imong ulo. Sunda ko Ama nga langit nun. Salamat Ginoo. Pagpahibalo ka nako sa imong gugma. I pray, Lord, pasayloon ko nimo sa akong mga sala. Nasayod ko nga di ko kaluwas sa akong kaugalingon. Akong giangkon nga ako daotan. Apan bisan pa nga ako daotan, gihigugma ko nimo Ginoo. Gipakamatdian ko ni Jesus Christ dito sa cross. Nagtuo ko nga siya buhi karon para ako luwason. Lord Jesus, gidawat ka sulod sa akong kasing-kasing nga mahimo na akong Ginoo ug manluluwas. Gitawag na ko yung pangalan, Ginoong Hesus, luwas sa ako. Amen. Padayon sa atong music mga brother. Karon sa mga Kristohanon, nasa tuwa karon diri nga nakaangkon sa kaluwasan. Karon mga Kristohanon, paring sa imo ha. Basig na kay gusto isaad sa Ginoo karon. Nga Ginoo, gusto ko may mong involve. Abri ang altar para sa imo ha. Pwede kang moduol din sa tubangan. And you can come. The altar is open for you. As we sing, you come. Make a commitment sa Ginoo. Lord, I want to be involved. Di na ko mahimong spectator lang Ginoo. How about you? Abri ang altar sa imo ha. You come to God. You come and surrender. Last verse, para ni sa imo ha. Basta na kay gusto isulti sa Ginoo, na kay gusto sumbong sa iya karon unsa man na. I don't know kung unsa na. Para ni sa imo ha. You come. You come and be committed. Surrender to Jesus. Surrender your life to the Lord Jesus Christ. So, itugyan ang tanan diya kaniya. Isumbong tanan diya kaniya. Paminawon kaniya. Gipangga kaniya gani, gipakamatyan kaniya. Lord Jesus, we praise and thank you, Lord, for these decisions na gibuhat sa imong mga anak. Thank you, Lord, for these people who are present today.
And thank you, Lord, for this wonderful fellowship nga imong gialaw nga mong maangkon. I pray that you would continue to help us enjoy the remaining things that we will be doing, Lord, the games, the fellowship, Lord. And I pray that these people will really grow. Kung ang imong pulong mo grow gyud silang mga kasing-kasing. Pasayloa mi sa among mga sala Ginoong Dios. Lig-una mi ug tabangi mi in Jesus precious name. Amen and amen. Thank you and God bless you. Atong palakpakan ang Ginoo. Amen. Brother Bello, kindly come and padayon na sa tuang fellowship, sa tuang games. So, ani na diri, kung sa tuang mga buhaton. Ay! Naparito ko ano? Akong giingon kanina, no? Sige. Ayaw pa muna og palihog og palong sa tuang kwan. Sige.